Samantala, maging presyo ng tarpaulins at posters at maging ang billboards na gamit sa kampanya, inaalam na rin ng COMELEC sa Camarines Sur. At ang mga pangalan ng mga kandidatong hindi dapat iboto, ilalabas ng Movement Against Dynasty. Yan ang buod ng ulat ni Grace Refama Simando ng Radyo ng Bayan Naga. Magandang hapon sa iyo, Grace. Magandang hapon, Kirby. Pati presyo ng mga tarpaulins at posters and billboards, inaalam din ng COMELEC Camsur. Sabi ni Alex Marpuri, tagapagsalita, nag-iikot ang kanilang pwersa upang mismong alamin ang mga sukat ng billboards kung ito ang nasusunod. Mga posters at tarpaulins at importante na alam nila ang presyo upang mamonitor ang volume ng gastos ng mga partido at kandidato. Dagdag pa ng COMELEC, katumbas ng siyam na plywood ang allowed na sukat ng billboard para sa buong partido. Pero kung tanging mukha lamang ng isang kandidato ang laman ng billboard, ito ay foul at bawat. Samantala, ilang araw na lang, ilalabas na ng Movement Against Dynasty UMAD ang mga pangalan ng mga kandidatong hindi na dapat iboto sa darating na halalan. Mga kandidato mula sa mga naghaharing angkan sa politika sa matagal ng panahon at hanggang ngayon ayaw pa ring paawat sa paghahari-harian. Ipinahayag ni Father Caloy Cortez ng MAD Bicol, maraming ganyan na politiko dito sa Camsur. Ngayon pa lang ay posibleng kabahan na sila dahil seryoso ang MAD sa kanilang kampanyang buwagin ang political dynasty. Pahayag din ni Attorney Danny Santiago ng MAD National, dapat abangan ang petsang Abril 28, araw ng linggo, dahil dito lalabas ang pangalan ng mga hindi na dapat ibotong kandidato sa halalan. Radyo ng Bayan Naga Camsur, Grace Refama Simando para sa Telebisyon ng Bayan.